So yan, good morning mga ka-PJ. Tinanghali na tayo. Alang oras na, alas 9:34 na. Wala pa tayong binamano, kakalabas lang natin. Nandito pa tayo ngayon sa Valenzuela. Wala eh, umira lang naman yung katamaran ng aking kamay eh. Gumalaw. Napagod din kasi ako kahapon. Anong oras ako nakauwi? Alas 10 na pasado yun. Naipit din kasi ako sa traffic doon sa Inlex eh. Grabe ang tagal namin doon, halos isang oras. Anong nangyari sa Inlex na yun? Bagay kasi biyernes eh, no? Uuwian siguro. Sobrang traffic talaga. Mali ako nang pinasok, nagmamadali ako umuwi. May pasahero ako papunta dito sa Karuhatan. Eh, sabi ko sa pasahero, Inlex na tayo ma'am. Sabi na, sige sir, kung saan yung mabilis. Pagpasok namin ng Inlex, pag grabe ang traffic. Anong oras na yun? Alas 9, alas 8 lang yata kami nakapasok doon eh. Nakalabas kami, halos alas 10 na. Grabe, tagal talaga namin doon sa Inlex na yun. Ubos yung oras eh. Simangot yung pasahero eh, wala kami magawa eh. Hindi ko rin kasi nakita kaagad. Nakikita naman yan, di ba, kung pulang-pula yung Inlex. Ay, sino bang mag-aakala magta-traffic po yun ng ganun bina? Ngayong araw nga pala ay Sabado, no? May 24, 2025, no? At ito, wala pa nga tayong buhay na mano. 9:36 na, wala pa rin pumapasok. Wala pang buhay na mano. Ano lang kaya kikitain natin ito? Hindi bale, okay lang yan, at least meron. Kasi naman, umiral na naman ang katabaran ng aking kamay. Magtuloy-tuloy, isasabay naman, bukas na naman biyahe, mamayang gabi. So habang hindi pa masyadong umiiral, hindi pa masyadong gumalaw yung ating kamay ng katamaran, pilitin natin bumiyahe. Biyahe tayo. Kaya di bali mga alas 10 na. Kahit maka ano man lang, maka 3,000. Huwag man lang mag-abuno sa boundary. Ganun lang naman na importante. Pilitin natin huwag mag-abuno. Sayang yun eh. Sipin mo, abunuhan mo yung boundary. Di ba? Ba't yun? Ba't yung mag-abuno? Kaya huwag tayo mag-abuno. Wala pa rin pumapasok oh. So rolling tayo pa ganun hanggang makarating tayo nito ng monumento. Kung wala pa rin pumasok, standby tayo sa monumento. Zero pa ating earrings mga ka-PJ. Zero pa. Yan o. Wala pang booking. Ay naka, porkit naka 6,000 tayo kahapon eh, nagpakaangkaang na ngayon. Wala, pagising ko kanina parang pagod yung katawan ko. Parang gusto ko pa matulog. Gising ako ng mga alas 4 kasi sanay naman talaga ako kaso parang tamlay pa yung katawan ko eh. Gusto pa matulog kaya tulog ako ulit. Pagising ko alas 8 na. Eh siyempre nagkarawas pa, kinarawas ko pa. Kaya ito, wala pang pumapasok, wala pang buhay na mano. So mamaya ulit mga ka-PJ, mag-restart muna ako ng aking cellphone. Sakaling may naipit kaya walang pumapasok. Alright. So ayan mga ka-PJ, hanggang ngayon nandito na tayo sa Marilao, Bulacan. Kaya ito na, talagang hindi ko na mapipigilan yung aking mga kamay. Umiral na naman ang katamaran ng aking kamay. Umagalaw na naman. Kaya malamang uuwi na ako nito. Mukhang wala akong sa mood magbiyahe kasi sobrang init, sobrang traffic, grabe. Tapos ikot-ikot pa ako dito sa Valenzuela. Nakadalawang pasahero pala ako eh. Una galing Karuhatan papuntang Pangulo, no? Sa may sakop na yun ng ng Bubando, Bulacan eh. Tapos pagdating doon, may nagbook papunta dito sa Marilao. So ano pang ibig sabihin nito? Tutuloy pa ba tayo? Wala, bawi na lang tayo mamaya. Agahan natin pagbiyahe mamaya. Itutoy na lang natin to. Wala eh. Ganun talaga, binibigyan ng pagkakataon para umiral yung katamaran ng aking kamay eh. So ito talaga yung sakit ko. Ito parang kailangan siguro parehab na itong sakit ko na to eh. Ito yung sakit ko kapag tanghali na lumabas. Talagang hindi ko kayang pigilan na umiral ang katamaran ng aking kamay. Oo, yun talaga. Dati pa katsong sa taxi pa, nung nag-taxi pa ako noon, uso kasi yung karelyebo, di ba? Hindi ako nagkaroon ng karelyebo na tanghali na gumarahe. Kasi hindi talaga pwede sa kanyan. Kasi ako pag bumiyahe, maaga, alas 3, alas 4. Tapos alas 12 ng gabi, garahe na. Di ba? Ganun. Ganun ang routine ko talaga sa pagbibiyahe. Pag nagkatagpo ako ng karelyebo na gagarahe ng alas 7 na, ayun na. Ay, hindi na ako bibiyahin yan.
Sabihin ko doon sa dispatcher hindi na ako bimay, pa-strip na lang sa kanya. Kasi yun talaga ako, kaya hindi ako pwede ng ganung karelebo. Kaya binibigyan talaga ako lagi ng ng karelebo na ganun din gustong biyahe, no? Kasi hindi talaga kami magkakasundo tapos ayaw ko yung karelebo na tanghali na gumarahe tapos ang gasolina bawas pa, di ba? Kasi uso noon yung i-request mo sa boss na, boss baka pwedeng full tank ang gas, kaya na kailangan pag isauli mo yan, bigay mo sa akin full tank diyan. Kasi ganoon din naman ako, hindi talaga ako mahilig magbawas kasi para sa akin yung obligasyon talaga. Kahit wala akong kitain, walang problema yan, ibabalik ko yung kung full tank yung gasolina, full tank yan, tapos boundary buo, ganoon ako obligasyon, inuuna ko talaga palagi yung obligasyon, di ba? Kahit wala akong kinita, okay na. Pero bihira naman kasi mangyari sa kanya yung walang kinikita pag bumiyahe. Dahil talaga namang gagawin ko lahat ng makakaya basta kumita lang. Pero bihira yung walang kinita talaga, no? Saka ang ugali ko kasi talaga, kahit nung sa taxi pa ako, lagi akong may nakatabi. Sa lisensya ko noon, binata pa lang ako, ganun talaga. May nakasiksik palagi yan na 2,000, 3,000, nakasiksik yan. Para in case na mahina ang biyahe, matumal, mahihain nga tayo makiusap. Hindi talaga ako marunong makiusap sa operator na, boss baka pwedeng bukas na lang, bawi na bukas. Hindi kasi ganun sa akin, obligasyon ibibigay ko sa iyan. So kung talagang kailangan dahil na naabala ko, hindi ako nakabiyahe, mga ganun, di ba? Katulad yan, yung ilakad, di ba ganun, di abunuhan ko yan. Ganun ako dudukot ako doon sa wallet para iabuno. Mahihain kasi ako makiusap Hindi ako marunong sa ganun, yung makiusap. Hindi, kaya ako wala akong mga naging utang sa mga nagdaang operator ko. Hindi talaga ako ganun. Okay? Hindi ako nawawalan sa wallet. Biyahe ko, meron talaga ako nakasiksik dyan. Para in case na mahuli ako at pakiusapan yung enforcer, automatic may madudukot ka, di ba? May pang may pang tapal ka kagad para hindi ka na tikitan. Mga ganun. Pangalawa, yung halimbawa makasagi ka, di ba? Makasagi ka man lang dyan ng itlog. May mga ka na kagad, boss. Pag-usapan na lang natin to. Abutan mo na kagad para sa damage, di ba? Nakasagi ka ng bisikleta. Pwedeng pwede na ba to? Mga 500. Mga ganun ba? Dapat ready ka sa ganun. Ganun kasi ako Hindi ko naman sinasabing perfect ako, pero ganun kasi talaga ako. Hindi ako bibiyahe na walang pera, na walang laman yung bulsa ko, walang laman yan kahit magkano. Kasi lagi kong iniisip, kapag paano kung nakasagi ka, imbis na sana, maayos na sana, hindi na kayo tatagal, hindi na kayo maabala, tatagal pa tuloy. Sabihin sa'yo nung nasagi mo, bigyan mo na lang ako kahit 200, pambili ng antibiotic, kasi sugatan ako Diba? Wala kang pambigay. So ano gagawin? Police report na lang talaga. Napalaki ka pa, napinirahan ka pa doon sa police station. Diba? Yung mga ganun yung mga iniisip ko Pinirahan ka doon, sigurado pagdating na doon may police report, hindi papayag yung mga yun na hindi mo abutan. Sigurado yan, alakaran dito sa Pilipinas yan. Pag nagpa-police report ka, may alam mo, banggaan, may bayad ka agad yun. Yung picture pala, may bayad yun, 250, di ba? Tapos tatangutin ka na kagad ng enforcer niyan. Titikitan na ba natin to? Magkano yung ticket sa involved accident? 2,500. Di ba? Imbis na doon pala sa kalye, nagkaayos na kayo, nagkaregluhan na kayo. Di ba? Lumaki ba tuloy ang problema mo? Yun yung mga iniisip ko, kaya dapat ganun tayo bumiyahe. Na natin hayaan na lumaki pa, kung pwede naman ayusin pa lang, dyan pa lang sa kalye. Di ba? Kahit ako yung sinagi, ganun din ang katuwiran ko. Kasi ganun din yan Papasabihin mo, lalakarin sa insurance, napakatagal sa insurance, lakaran ng insurance, kung sagi-sagi lang naman, tagis-tagis lang naman, di ba? Bigyan mo na lang ako. Magkano per panel? 2,000, 2,500, 1,500. Hanggat sa walang-wala talaga, 500 na lang. Para matapos na, di ba? Kasi ang iniiwasan natin yan yung abala, di ba? Ang tagal-tagal mo sa police station, tagal doon sa police report. Ilang beses ko na noon naranasan, tagal talaga, ubos yung oras, di ba? Tapos magbabayad ka ba sa picture, 250, di ba? Kung ikaw pa yung may kasalanan, sigurado pipirahan ka talaga ng lispo. Alam na natin yan. Kaya yun yung iniiwasan ko. Isa na ba tayo? Parang lumayo na tayo sa topic. Oo nga, ito nga yun. Yun talaga ang problema ko talaga. Yung pagtanghali na. Andyan kasi yung yung parang hindi ako sanay talaga alam mo sa taxi, parang ang gaan sa pakiramdam kapag alam mo na kaon ka na, di ba? Kita ka na. Lalo kang gaganahan Yung kasi pakiramdam ko parang lalo akong ginaganahan.
wow, ang laki ng ano, paldo na, makapal na. Di ba? Ganon din dito sa Grab eh. Pagtingin ko, Diyos ko, anong oras na? Katulad ngayon, no? 11:37 na, long booking pa lang ako. Tapos ang init-init, tapos ang traffic, di ba yung pa? Pero bilib din ako sa iba, may ganun talaga, nalalabas sila ng itong oras, tapos hanggang gabi. Katulad nga na, paglabas ko pa lang, ang traffic ng Valenzuela, dami-daming mga kinakalkal. Hanggang dito sa AC Marilao, napaka-traffic, nandito pa ngayon, no? Ayun, nakakalampas ko lang, nasa Mikawayan Doctors pa lang ako. Napakabagal ng mga takbuhan. Kaya mas mabuti, maaga na lang ako lalabas mamaya. Gabi ako lalabas. Kaya na kailangan lumabas ako ng alas 10. Totoo kaya yan, makalabas ng alas 10 ng gabi. Pag ito nakatutoy ngayon, kurado, sarap ng tulog. As bagay, para makabawi din naman, di ba? Kaya yun. Uwi na lang muna. Kayo na muna bahala dyan. Kayo na muna bahala dyan. Bawi na lang ako bukas. Bawi ako bukas. Linggo naman bukas, walang traffic. Tapos sa gabi pa ako magsisimula. Bawi din ako bukas. Diba? Okay, so siguro hindi na ako magtatagal. Bahala na muna kayo dyan. Wala, tanghali na eh. Lalong nakakadagdag ng katamaran ng aking kamay pag ganito talaga sobrang init. Sobrang init. Kahit malamig dito sa loob ng sasakyan mo, ramdam mo pa rin eh. Labas kasi yung sasakyan ko kasi hindi ito nakatinted, no? Meron na siya pero ano lang, light lang. Kita pa rin yung loob, tagos pa rin yung araw. Lamang yung pag nakatinte, no? Kaso bawal kasi dahil dito nagpapa-renew ako ng rehistro sa ano ba, sa mismong sabi niya sa main. Kasi legit na to eh, naka for hire to eh. Pag hindi ka pa kasi naka-for hire, at pwede na yan sa mga branch lang ng LTO. So, ayan na, huwag niyong tularan to. Huwag niyong tularan yung pag-iral ng katamaran ng aking kamay. Tuloy niyo lang yan kung masipag kayo. Kasi sa totoo lang talaga, ayaw kong isipin niyo na masipag talaga. Hindi talaga ako masipag, no? Kasi meron naman sinasabi, ang sipag mo talaga sir, kakaiba ka. Hindi po ako masipag. Nagkataon lang na tumutugon tayo sa pangangailangan ng pamilya. Okay? Yung tulad yan, yung mga anak ko nag-aaral. Kung pwede lang, wala lang akong anak kaya, wala akong pamilya. Ay, hindi ako magbibiyahe. Pitiks-pitiks lang akong pamilya. Wala naman akong binubuhay, wala naman akong pinapaaral, di ba? Wala ang choice. Pwede ba takbuhan natin yan, yung pamilya natin? Hindi eh. Kaya ito, lumalaban. Di ba? Iba talaga yung mga taong masisipag na yung mga nakikilala ko talaga na mga masisipag talaga. Hindi ba pakali sa isang lugar, hindi mo pwedeng iwanan sa isang lugar na walang gagawin. Kabaliktaran naman yun. Hindi mo siya pwedeng iwanan kasi iiral talaga ang kasipagan ng kanyang kamay. Okay, so ako hindi na magtatagal. Ka-PG nyo, temporary setting up muna ha, kaya magtutoy-tutoy muna ako. Mamaya ulit, siguraduhin ko makakabiyahe ako mamaya ng maga. Okay? Tutulugan ko to kaya, tutuyan ko to ng mga 2 shot. Tapay tulog na. At mamaya ulit gabi kasi malamig na, hindi na matraffic, hindi na mainit. Okay, tas bukas wala rin traffic dahil linggo. Okay, so bahala na muna kayo. So yan mga ka-PJ, dahil nga umiral na naman ang katamaran ng aking kamay sa kalye sa pagbibiyahe. Dito naman ngayon sumisipag sa bahay, ito talaga nagiging kapalit sa sa pag-iral ng katamaran sa labas. Kaya pag nandito ako sa bahay, umiiral din yung kasibagan ng aking kamay. Kaya ito na. So magkikilaw tayo ng bangos. Ayan o. Yan. So ito kasi yung bisyo talaga natin pag nasa bahay, no? Sumisipag tayo. Ganyan. So paano ba ang proseso nito pag sa pagkikilaw ng bangos, no? Marami naman kasi dyan hindi talaga marunong. So ganito lang yan, kasimple, no? Ito ay Bisaya version, no? Kasi meron naman kasi Tagalog version, no? So ito Bisaya. Ito talaga yung ginagawa sa amin. Ang kulang nga lang dito ay tabon-tabon kung tawagin sa amin sa Bisaya. So ito yung mga rekado niya. Yan, nalagyan ko ito Tagalog. Ito ginaya ko na lang to kasi hindi sa Tagalog kasi nilalagyan nila ng pipino. So lagyan ko na lang dahil alam ko naman may Tagalog na nanonood dito, no? So pipino, luya, yan na natin, hiniwa natin ng maliliit para mas lumasa siya. Sibuyas, siling pula, siling green, tapos kalamansi, you know. Piniga ko na para hindi na istorbo. Tapos idadagdag na rin natin yung lagyan natin ng mangga. Kasi sa Tagalog nakikita ko rin naglalagay sila ng mangga. So i-additional na lang natin, no? Mangga,
sibuyas na dahon at kamatis. So pampalasa, bitchin, no? Tapos asin. Tapos sasamahan natin ng suka. Yan, ito ang pampaluto diyan para maluto. So ang unang gagawin natin diyan para mas malasa siya, mas malinamnam kasi ang iba diretso ginagawa na, hinahalo-halo na. Sa amin, sa version namin, hindi ganoon. Ginagawa namin diyan, hiwalay muna yung mga ricado. Tutak na natin baka sumama yung mga sili. Yan. Maglagay muna tayo ng suka diyan sa mangkok. Okay? Pero itong bangus mga ka-PJ, hinugasan ko na siya ng maraming beses, no? Tapos, bukod doon, hinugasan ko na rin siya ng suka para matanggal yung mga dulas. Okay? So, dito muna natin pagsamasamahin yung mga ricado. Yan, katulad ditong luya. Yan, ilagay muna natin siya dyan. Huwag muna natin siya ihalo sa isda para lumasa muna siya, no? Kumbaga, siyempre, lulutuin sila ng suka eh. Kaya, sulo muna. Sila muna yung unang lulutuin ng suka dahil nga yung isda naman ay nakapugas na yan sa suka, no? So dahil nga hinugasan na natin yan, so malamang yan medyo naluluto na rin yan dahil nga hinugasan natin yan ng suka. So ito muna ang ricado ang ating lulutuin sa suka. Okay? Yan, sama-sama dyan pati itong sili. Yan, yummy. Yan. So magtira tayo ng konti dito sa pipino at saka siling green para meron tayong pang design. Alright? So, ayun na. Nandiyan na sila, no? Tapos sama na natin tong mangga. Ito, itong durog. Yan. Para magsama-sama sila dyan, lasa na yan. Diba? Yummy. Tapos itong sibuyas na dahon. Yan. Ganun yun. Yan. Ganun din sibuyas. Lagay na natin dyan. Okay? So ito na nagsama-sama na sila, no? Tapos i-add na rin natin yung kalamansi, no? Kalamansi para nandiyan na siya. Sama-sama sila diyan. Okay? So halo-haluin lang natin 'yan para maluto sila ng husto at lumasa. Alright? So titimplahan na rin natin 'yan. Kailangan huwag muna nating isagad yung pagtimpla baka umalat. Kunti lang, no? Para lumasa na rin yung mga ricado. So ito, lalagyan natin diyan. Yan. Kasi itong itong bangos, malakas na yan sumipsip ng asin. Maraming asin yan dyan mamaya. Tatantsahin na natin unti-unti lang yung paglagay ng asin kasi baka mamaya umalat siya, no? Tapos samahan na natin ng ito, pampahilo. Bitchin. Okay? So yan. Yan, no? Hintayin natin siya ng mga ilang minuto lang. Makikita na natin na luluto na siya. Saka natin ihalo-halo dito, no? Pagsamasamahin na natin silang lahat. Kasi pag direkta mo ilagay silang lahat yan, sabay-sabay na, maaaring yung mga ricado, hindi siya masyadong maluto, no? Kasi siyempre saglit na lang, kainin mo na eh. Pero kung ibukod natin sila na nakababad sa suka, siguradong maluluto yung mga ricado. Maglalasa ngayon yan. Di ba? Tama ba ko o tama ko? Tapos lagyan na rin natin ng paminta para malasa. Yan, paminta. Bing 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 bing. Damihan natin yan, wala problema yan. Okay. So tingin ko lulang pa yung asin na yun dahil nga ito malakas yan. Sumimsip ng alat ng isda na yan. Sigurado na ako, sanay na ako dyan eh. Mamaya kulang pa yan, sigurado magdadagdag pa ako dyan. So yan, halo-haloin lang natin yan, oh, makikita natin. Tapos kung kaya natin piga-pigain yan dyan, oh, para ano, kung kayo lang na magkakait, lamutakin nyo na yan. Pwede kamayin niya, kaya lang nanonood kayo kaya hindi ko na kakamayin. Mamaya na lang. Yan. Yan, pag naramdaman nyo na yan, parang lumambot na sila na parang naluto na talaga. Makikita nyo naman kung luto na yung mga ricado. Tapos pwede rin natin tikman yan. Diba? Tikman natin yan. Yummy! So ayan, okay na siya mga ka-PJ. Nababad na natin yung ricado. So pwede na natin siyang ihalo dito sa bangus, no? Yan. Ganyan lang, oh. Okay? Tapos ihalo-halo natin yan. Ihalo-halo na natin yan insan.
Pwede na rin natin to ilagay yung ibang rekado, katulad ng mga pipino. Lagay na natin dyan, sama-sama na sila dyan. Yan o. Ito pa. Hala, haluin mo na yan, insan. Oh, okay. Ganyan lang. Liit pala ng lagay natin. Kapag naramdaman nyo kulang sa suka, pwede kayo magdagdag, no? Puro hanggat maaari nga, doon sa pagbabad pa lang, video damihan nyo na para hindi nyo kailangan magdagdag. Kasi pag binagdagan nyo ng bago yan, hindi na masyadong malasa. Magbabago yung lasa niya. Kaya kailangan, doon pa lang nakaano na. Okay? So yan na, ang finished product ng ating kilawin na bangus. Alright, so siyempre maganda yan kung walang partner. Kaya ito na. Woo! Pak! Halang gani. Lado. Kung ano tayo sa atin, yung para sa atin. Dito tayo sa atin. Yan. Diba? Ano, parang nagatas-gatas na, oh. Yan ang dapat ganyan ang kilaw. Yung parang nagagatas-gatas. Huwag masyadong maraming suka. Kasi aasim ng gusto yan. Yan, okay na yan. So, game na. Isang tagay para sa tagumpay at para sa inyo mga kabidyo. Anong gagayahin to? Para lang sa mga immortal to. Okay. Walang biyahe eh. Mamaya natin biyahe ulit eh. Sakto, pagising natin, biyahe ulit. Okay. Ito na. Ahem. Wala tubig-tubig. Ito na. Sili. Wow. Sarap. So hanggang dito na lang muna. Mamaya hindi na kayo magkabiyahe. Mamaya umuwi din kayo at magkilaw eh. So kapitino, magpapaalam na muna pansamantala. Adios. Siguro? Umira na naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero